Hi guys, another day, another video. Ngayong araw nga pala guys ay may pupuntahan tayo. Dahil ngayong araw, kailangan na pala nating iparego ang ating sasakyan o iparehistro. Kaya naman, bago ako pumasok, dadaan muna ako sa BTNC. Importante kasing maparehistro ang ating sasakyan dahil ito yung pang-araw-araw nating gamit. Lalong-lalo na sa pagpasok sa aking trabaho. Bago nga pala ako umalis, kailangan ko muna magdasal para gabayan ako ng may kapal. Araw-araw ko nga pala ginagawa ang pagdadasal. Lagi kong pinagpapasalamat na ligtas ako at ang aking mga mahal sa buhay. Ipapakita ko nga pala sa inyo kung gaano kabilis magparehistro ng sasakyan. Dito sa New Zealand, hindi mo na kailangang pumila at magantay ng napakatagal. Meron nga rin pala silang online pero mas ginusto ko na pumunta na lang. Malapit nga lang pala ang BTNC dito sa amin. Nasa halos 5 minuto lang. Madadaanan ko rin pala ang aking trabaho. Malapit lang dito sa may port. Tamang-tama pagtapos ko, diretso pasok na ako. Buti na lang talaga bukas sila ngayong December 29 dahil ngayong araw na may expired ang rehistro ng aking sasakyan. Sobrang komportable nga palang gamitin itong kotse guys. Bukod sa maluwag, napakatipid sa gasolina. Toyota Hybrid Automatic nga pala itong kotse natin guys. Pwede sa battery at sa gasolina. Meron ding itong 360 na camera. Kaya naman makikita lahat lalong-lalo na kapag umaatras ako. Sa mga hindi nakakaalam, right hand drive nga pala lahat halos ng mga sasakyan dito guys. Grabe guys, nakakayaman pero nakakalito talaga nung unang subok namin mag-drive. Kahit sino naman siguro, lalo nasanay tayo sa left hand drive dahil baliktad. First time ko nga lang mag-drive ng right hand drive. Kaya nung una nagtuturoan pa kami kung sino ang magdadrive ng company car na pinahiram sa amin ng aming kumpanya. Lakas loob na lang talaga, nakakatawa lang pero yun yung totoo. Alam nyo ba, hindi uso ang traffic enforcer dito sa New Zealand. Walang mga nakabantay sa mga traffic light. Ganyang kadisiplinado ang mga tao. Talagang sinusunod nila ang traffic rules. Tanging mga CCTV lang bawat traffic light ang mga nakabantay 24 oras. At sobrang safe mag-drive kahit saan. Valid nga pala ng 1 taon ang lisensya natin galing Pilipinas. Pero bago matapos ang 1 taon, kailangan mo nang kumuha ng lisensya dito sa New Zealand. Kailangan mo lang ipasa ang exam 1 out of 35. Kailangan mo lang makakuha ng 33 pataas. Pero pag 32 pababa, retake ka na naman. Sunod na araw, kailangan mo ulit mag-book. Lang tayo ng mga form tapos kung ano yung plate number ng sasakyan mo, tapos ano yung pangalan ng may-ari. Dito ka rin kukuha ng lisensya sa BTNC at magbubook ng exam. Madali lang naman ang mga exam. Kailangan mo lang talaga mag-review dahil hindi katulad sa atin na palakasan system. Dito na pala ako guys sa BTNC. Madami rin palang mga nagpaparehistro pero mabilis lang talaga kumpara sa atin. May mga nakasabayan nga ako na kukuha ng practical driving test para sa lisensya. Inumpisahan ko na nga pala pumasok sa reception area para masimulan na iparehistro ang ating sasakyan. Diyan sa may right side, diyan nila ginagawa ang WOF or Warrant of Fitness. Check nila lahat ng gulong, preno, brake pad, side mirror, mga ilaw, wiper, seatbelt at drive wheel. Sinimulan ko na nga palang fill upan ang form. Hinihingi lang lahat ng mga details katulad ng year model, anong brand, plate number, kulay ng sasakyan at pangalan ng may-ari. Samantala, meron ka rin pagpipilian kung ilang buwan hanggang 1 taon mo gusto iparehistro ang iyong sasakyan. Tapos ko na nga pala lahat sagutan ang mga hinihinging detalye. Agad-agad na ako nagpunta sa cashier upang ipasa ang aking form. Nagbayad nga pala ako dyan ng halagang 110 New Zealand dollar sa loob ng 1 taon. Napakabilis lang talaga, walang hassle, hindi ka na mag-aantay ng ilang oras at walang pila. Kaya naman, ibang-iba talaga ang proseso dito sa New Zealand. Bukod pa dyan, napakababait ng mga staff. Kahit balu-baluktot ang English ko at mali-mali, hindi kanila pagtatawanan. Hindi katulad dyan sa atin sa Pilipinas, nakakatakot mag-English dahil pag narinig ka nilang magsalita at mali, tatawanan ka na, lalait-laitin ka pa. Naalala ko dati nung first day namin dito, hindi kami masyado magkaintindihan. Pag nagsasalita sila, sobrang bibilis. Dudugo na nga lang yung ilong mo kakaintindi. Dahil ang hirap kung minsan intindihin, lalo na sa radio comms. Kahit gaano ka kagaling mag-English, pagdating namin dito, ang hirap talaga mag-adjust. Buti na lang talaga kahit papaano na-adapt na namin ang mga British English. Maganda lang talaga dito dahil walang diskriminasyon. Lahat ng mga tao dito, mga palokal man o kaya foreigner, pantay-pantay lahat. Sa wakas, nakauwi na ako guys. Ito nga pala yung card ng aking rego. Diyan sa may harap ng salamin, nilalagay sa may bandang kaliwa para madali makita. So ayan, sa wakas, hindi na ako kakabahang mag-drive dahil rehistrado na ulit ang aking sasakyan. Kahit saan na ulit pwede magpunta. Susunod ko naman ang WOP next year ngayong May 24, 2025. Pangalawang taon na nga pala itong ating sasakyan. Sa June, 1 taon na lang sa 2026 matatapos ang hulugan ng ating sasakyan. Unting kayod pa para sa ating mga pangarap sa buhay. Kailangan pa nating sipagang mabuti dahil madami pa tayong gustong tuparin. At sana nga next year dumating na ang aking hinihintay dito sa New Zealand na makasama ang aking mahal sa buhay. Hanggang dito na lang guys. Salamat. Mag-iingat kayo palagi. Ganon din sa mga OFW na katulad ko. Salamat.